Hello guys, ako nga pala si Kuya Ethan and today i-share ko naman yung workout routine ko for my daily grinds. And most of all, ito yung pinaka-realistic plan na ginawa ko for sarili ko. And ginagawa ko na to since last month, which is May. Usually kasi medyo mahaba yung workout ko, mga 30 minutes. Ngayon, less than 20 minutes natatapos ko na yung mga workouts ko. Yung training split ko, as you can see in here, ano siya, push-pull leg siya. Dati tinry ko na yung upper and lower body split at saka yung full body. Kaso nga lang, medyo matagal silang ginagawa kasi you're going to need to incorporate a lot of different variations ng exercises. Tapos, at least 1 week, meron akong rest day, which is either Saturday or Sunday. And in either Saturday or Sunday nun, kunwari may rest day ako ng Sunday, sa Saturday nun ako magka-cardio, which is my 5 kilometer runs. And ulit-ulit lang naman, push-pull legs. So, bale, 6 times a week ako nag-workout. And yung legs ko, which is, kunwari Monday, push workout siya. Tuesday, pull. Wednesday, it's legs. And ulit lang naman yun. Thursday, push nun. Friday, pull. And on Saturday nun, dahil leg siya, hindi ko na siya gagawin as like yung weighted exercises. Di na ako nag-weight training, di na ako mag-strength. Gagawin ko na lang cardio. Kasi kinakailangan ko pa rin yung cardio. Syempre, para mas gumanda yung energy levels ko throughout the day, throughout the week. Ayoko naman kasi yung ang lakas-lakas ko in the muscles pero athletic performance ko nahihinder, diba? What if kailangan kong tumakbo pero di ko siya magawa? So, cardio is like the best functional exercise that you can do for your heart, lungs, and para mas maganda yung circulation mo throughout the body. And alam naman natin na halos sedentary lifestyle tayo today, kaya kinakailangan natin yung cardio. So ito yung general overview ng aking workout, which consists of dito mix siya, no. Meron akong mga exercises na kinakailangan ng equipment and free weights, yung iba body weight lang. Pero mostly dahil I struggle with progressing using calisthenics alone body weight training. Gumagamit ako ng weighted bag. May dala akong bag ganun. Tapos nilalagyan ko siya ng weights para mag-progress ako sa mga workout ko. Para mas humirap sila. And at the same time, meron din akong weight belt na ininvest namin ng kapatid ko. So, hindi lang kami merong weights. Yung weights pala namin, they are adjustable dumbbells na ang iingay, yung mga maingay na pinapaikot pa yung lock nila. Alam niyo naman yung mga, alam mo to yung brand, pero it is something like that, no? Maingay na weights. Tapos, I focus on low volume. Kung mapapansin nyo yun sa ko. Tapos high intensity. Kung mapapansin nyo yan sa mga papakita kong group of exercises in here. And syempre, before working out, kailangan nag-warm up pa rin tayo kahit isang set lang na para matandaan ng katawan natin yung motion or kung paano mo ginagawa yung exercise. Kasi para dun yung way para ma-activate yung muscles mo. Kung hindi ka nag-warm up, increases chance of like injuries. And for the push day, for both push day ko na Monday and Thursday, push-ups lang yung warm up ko. And for information pala, halos 2 main exercises lang ginagawa ko per day. Yung sa full day ko, 3 exercises sila. Pero, ginugrupo ko sila, 2 exercises. Hindi ko sila kinukompleto ng isang araw, yung buong push day ko. Kasi, yun nga,
gusto ko matapos ko kagad yung workouts, and at the same time uh, para na rin magkaroon na ako ng time sa pag-aaral. Kasi as much as possible, konti lang yung gagawin ko. Pero natitrain pa rin ako eventually. Kaya pinili ko rin yung push-pull legs kasi in that way, mas convenient sa oras ko and mas maraming variations yung pwede ko malagay sa isang week. And in kita here, for the first day of our push day, we have yung dips. Una, dips muna yung gagawin ko. Body weight lang. Isang set, 12 repetitions para ma-prepare ako sa next set ko. Para ma-prepare ako sa next main set ko, which is yung weighted dips. Ito, 2 sets siya alongside dumbbell shoulder press. And so weighted dips, weighted siya. Ginagamitan ko backpack na may weights, pati weighted belt. Para di gaano masira yung backpack ko, 'di ba? Pero next time siguro mag-invest din kami sa backpack na matibay. And ano ba yung sa dips ko? Meron kasi kaming pull-up bar na equipment na pwede mo siyang i-adjust position para magamit mo rin siya as dips. So, 2-in-1 yung pull-up bar namin. Pwede siyang gawing pag pull-up bar, pwede rin siyang gamitin pang dips, which is 2-in-1 siya, multifunction. Nabili lang namin sa TikTok shop, around 1.7 nata yon. That time, it's mura lang. Ngayon nata, bandang 2,000 na siya each. 2,000-ish something na pesos. And for my second set ng push, which is sa Thursday naman, I have same warm-up pero pinalitan ko siya ng weighted decline push-ups and lateral raises. Kasi sa first session ko ng push day ko, sa weighted dips, mostly it's focusing on the lower chest, 'di ba? And sa front deltoids ko, dahil ginagawa ko rin yung dumbbell shoulder press. Pero di na target yung lateral side or yung side nung yung mga shoulders ko. Kaya sa second set or the second day sa Thursday, ginagawa ko lateral raises and decline push-ups. So decline push-ups naman, mas natatarget yung upper chest, and balance lang, front delts din yung natatarget niya. And ayun, matatapos ko na kagad. Kapag kasi natapos mo na kagad yung mga workouts mo, madali lang siya maging consistent throughout the week. Madali mo siyang gawin araw-araw, imbis na paputol-putol ka, like skip ka ng days. So sa mga pull days ko, yung warm-up ko rin, same lang din siya. Dead hangs siya. And in this dead hangs na 100 seconds, siguro every 20 seconds, nagpo-pull up akong ganyan na naka-engage yung scapula ko para mas ma-warm up din and ma-prepare ako sa ibang movements. Kasi sa main exercises or group of exercises sa pull day ko, sa first pull day sa Tuesday, I have weighted pull-ups and body weight rows lang. Yung weighted pull-ups ko, as in binibigatan ko siya, nilalagyan ko siyang weighted belt. And yung sa body weight rows, body weight lang kasi solid talaga yung karoon ng solid fatigue or engage na yung muscles mo pagdating ng pull-ups. Pero syempre sa body weight rows, controlled yung yung mga movements ko, mabagal lang. Nakapag-ganon ako. Para ma-train na rin yung like lower traps, upper back. Para mas yun naman, alam niyo naman yung reason kaya nag-roast tayo. Tapos in my Thursday, dapat pala dapat Friday to. Mali yung pagkakatype ko. Friday to guys, Friday ko naman, weighted face pulls. Ato, hindi ganito talaga yung ginagawa ko, but rather parang body weight rows yung ginagawa ko, pero face pulls yung motion. Tapos merong akong bag sa harapang weights. Kasi kinakailangan ko yun para mas ma-target greatly yung rear delts ko sa likod ng shoulders. Para yun, kompleto na. Sa push day, na-target yung front deltoids mo, lateral deltoids, and sa pull day, sa likod naman na portion na target, diba? And
dahil kinakailangan ko rin ng functional movement, yung bicep curls talaga, para sa akin, lagi ko siyang ginagamit. Kasi nagbubuhat ako ng gamit. Pag ganyan kasi motion hindi ganong nagagamit yun sa triceps Kaya kinakailangan ko pa rin yung bicep curls. 'Di ba? So, as well as dumbbell shrugs, gusto ko rin kasi lumaki yung dito ko. Kita ko naman na yung isa sa mga weakness ko is kapag front view, mukha akong maliit. Hindi gaano prominent yung lateral deltoids pati yung traps ko here. Kaya ginagawan ko rin siya ng dumbbell shrugs. Tapos sa leg day ko naman, warm up ko lagi body weight squat. And etong exercise lang ng dalawang to, pagod na ako. Super intense siyang gawin, like sa Bulgarian split squat. Isang set pa lang pagod na ako. Hinihingal na ako ng solid. Siguro pag Wednesday, pag leg day, even though para silang tigda dalawang exercises ganon, ito yung day na ang hirap mag-move towards the next set kasi pagod na pagod ka isang set pa lang. The weighted squats, Bulgarian split squats, kasi hindi lang kasi dumbbell yung inahawakan ko ng ganyan. Pero nagbubuhat din ako ng backpack sa likod para pandagdag ng weight. And sa weighted squats, not necessarily na dalawang yung dumbbell na gagamitin ko. Rin ako, nag-backpack. At the same time, parang pag-goblet squat yung gagawin ko As in, malaking dumbbell na, isang dumbbell na sinasquat kong ganun. Saturday, 5-kilometer run, cardio around our subdivision, papuntang highway. And dito, essential siya talaga sa routine ko. Parang balance hybrid tayo. Hindi tayo mostly strength lang. Alam naman natin kung puro strength training lang. Parang papasin mo yung mga bodybuilders na hindi nagka-cardio. Parang ang stiff ng katawan nila. Ayaw naman natin na purely ganun lang, 'di ba? Tapos kung morning I forgot to mention, lagi ako nag-workout 4 a.m., 4 o'clock or 5 a.m. Kasi tulog na ako noon at the end of the day, after mag-aral, mga 9:30, tas may gising na akong 5 para I will get that 7 to 8 hours of sleep. Ganon. Para mas madali na lang, kung bapanoorin nyo yung last video ko, in-explain ko nga na kapag morning, pagkagising ko, parang it's one less thing to worry about and feeling panalo ka na throughout the day. Kasi natapos mo na yung isa sa mga pinakamahirap i-start. Yung pinakamahirap i-start sa bawat araw, or pinakamahirap na part ng pag-workout, hindi yung workout itself. It's specifically pinakamahirap na part, yung paano mo siya sa-start. Kasi pag nag-start ka na mag-workout, dire-diretso na lang yun. Parang isipin mo na, tapusin ko na to, na-start ko na. So, in my Wednesdays and Saturdays, kapag leg day, dinadagdagan ko pa sila ng isa pang exercise. For example, kauwi ko after school, agad-agad gagawa ko ng mga neck flexion, neck extension, neck lateral flexion exercise. Gusto ko pa rin palakihin din yung neck muscles ko dito. Para maganda siyang tingnan kapag kahit may damit ako, ganun. Pero ito, di ko naman siya exactly ginagawang, wala kasi yung head harness katulad nito na i-carry niyo yung weight. Ginagawa ko, kukuha ko ng weight plate, tapos kukuha din ako ng towel, ipapasok ko yung towel dun sa sa dumbbell, ay sa weight plate, tapos kakagatin kong ganyan. Gagawin ko na yung neck flexion, extension, pati lateral flexion. Pang rin, kung titignan nyo yung mga nagre-race na sports, F1, ganun, they train their neck para ma-prevent yung injury ng whiplash and para mas protect yung neck nila. Mas maganda yung flow ng blood mo pag tinatrain mo rin yung neck.
Siyempre, for example, sinuntok kang ganyan, may ano mo, ma-prevent mo yung injury sa spine mo, di ba? Mas stabilize yung neck mo and so forth. So ano yung applications na ginagamit ko pang track ng progress ko? Both Strava kasi Strava naman for my cardio. May Apple Watch ako. Kapag lumalabas ko, yun yung ginagamit, Apple Watch. Tapos connected na siya sa phone ko, sa iPhone. And then agad na siya import ng data papunta sa Strava. Accurate naman yung results. Kasi need ko rin yun malaman kung mas lumalakas ba, mas bumibilis ba yung cardio ko, pagtakbo ko. Well, hindi naman siya way ng pag-compare ko sa ibang stats na ibang tao. Gusto ko lang talaga malaman kung lumalakas ba ako. Kasi dati din akong athlete, sub 29 minutes kaya ko, ngayon hindi na. Before pandemic, tumatakbo pa akong solid. Like sub 29 minutes natapos ko 5 kilometers. Ngayon, tapos ko lang siya 32 minutes. Ang bagal ko, solid. Need kong ba ibalik yun, yung ganung athletic active for performance ko. Tapos with the heavy, ang ganda ng ng interface niya. So makikita nyo, 20 minutes ko lang matapos, or legs 22. Asa less than 20 minutes natatapos yung mga workout ko. Dito, natatrack mo yung sets mo, yung repetitions mo, yung ginagawang weight. Tapos, minsan may lumilitaw pang like medal or star in after mong ginawa yung workout, parang signifying na mas mataas yung weight na binuhat mo compared sa last session na ginawa mo pag weight training. So nakikita mo talaga nire-reward ka ng system, nakikita mo yung progress mo. I recommend doing that instead na just parang hinuhula mo lang, kumbaga. As a way of ma-track yung progress mo, or malaman kung if you're really improving or not. So these are crucial talaga, itong applications na to. So yun nga, ito nagawa ko na to for, sabi ko nga nung May pa, and dati kasi like kunwari for Monday, sinisiksik ko to lahat ng to sa isang araw. And ulitin ko na naman siya by Thursday. Pero kasi kung isipin ko lang, may kanya-kanya naman tayong buhay. In-adjust ko talaga yung time para lang makapag-workout ako. And need ko talaga yung mag-workout para mas gumanda yung pakiramdam ng mental health ko. Kaya, naisipan ko, talagang low volume, high intensity, araw-araw, para rin masiksik ko yung oras ko sa pag-aaral. And syempre, ang dami kong ginagawa. Hindi lang naman pagre-ready sa school, pagkagising ko, dami ko na rin ginagawa afterwards, tuloy-tuloy na yun. And kinakailangan talaga lang natin itong realistic workout plan, kagaya ko. So, kung if gusto nyo itong i-copy, go ahead. I don't mind. So lang ding share to. So ayun lang. I hope you guys enjoyed. Kinig kayo sana. See you on the next video.